Today, this is AM. And today, E. Tawag tayo ay gagawa ng review per cube na meron ako. And sa mga cube na nagamit at naranasan ko noon and bakit wala na sila sa akin ngayon. So, this is the collection. Isa-isahin na lang natin sila. Like, itong part na to. For this one, ano to? So, for this one, natin syempre, mga 3x3 muna. And we have our favorite na si V11. This is the Moyo V11. This is my main cube. And kaya ito na rin siguro mauna kasi it has the 20 magnet ball core, as you can see. And naka-maglev na rin siya. Maglev to wall adjust. At ang settings ko sa kanya ay 1, 1. So, 1 sa taas, 1 sa baba. So, magkataka bakit ganito yung settings. So, super bilis nun. And, ano yung ko alam. Mas sanay ko eh. Then, dito kasi sa part na to, wala akong issue sa kanya. As in, so, hinihintay lang natin yung issue na fragile daw yung core. Pero, as of now, wala pa rin naman. Or, depende pa rin talaga sa alaga yan. Katulad sa pagpili ng cube, depende yan sa preference. Tapos sa issue naman, depende yan sa gumagamit. So, rating ko dito is 9/10. We don't have 10/10 kasi wala pang perfect na cube. And durability test is a must. So, tapos na si V11. This is the 20 magnet ball core, highest variant. And yung UV niya is nandito pa din. As you can see, yan. Tagal sa akin. So natin si GAN 16. So GAN 16 is mas mahal, or should I say, sa opinion ko is overpriced. Kumpara sa performance na binibigay niya, may catches, or almost all of the GAN cubes naman is may catches. So natin kung it's a thing or na. Although nagko-corner cut pa rin naman siya ng maayos. Kasi ang select ko sa kanya ay same pa rin na 1, 1. Or loses 1, 12 bata. 6 and 1. We have 6 and 1 as you can see. 6 and 1 nasa loses settings pa rin tayo. And of course, meron siyang core magnets. 4 taas 4 sa above, so which means it has 8 core magnets. And gamit ko yung strongest rod, which is yung kulay green. And marami siyang feel, pero mostly yung feel niyan nasa light side, wala siyang stronger side na feel. Kumbaga, ito yung strongest magnets pero parang V11 pa din. So, for me, if you're going to buy this, collection lang siya. Pero kung performance talaga, and syempre medyo tight sa budget, go for V11. V11 pa rin ako. Ang rating ko dito is 6/10. And we have the V11 SE. Ito yung minod ko. So, napaka flexible ng V11 SE. For me, modded to eh. Yung pagka-UV ko, aux lang din. And pwede siya sa double J. Hindi bumpy yung pagka-UV. And siguro rate ko dito around 7. Mas better ka siya kaya 16 for me. Hindi siya bias pero yun talaga. You have the GAN V100 deep. Nung una pa lang, or nung first time ko magkaroon ng ganito, and na-feel ko siya, good siya. Kasi na-try ko na lahat ng V100. Ito rin yung unang V100 na nakakuha ko, which is si Deep, for free. And this is the free cube, kaya dito ko rin nakuha yung lakas ng loob na mag-mod ng UV. Kasi libre lang naman itong cube ka. So, dito ko na itatry. Para kahit masira ko yung pagka-UV, libre naman ito ako. Kinagastan ko yung sarili ko. Ngayon sa minod ko siya. Sa first V100 ko din. Yan, nilagay ko dun yung core, then nakamagnet ito. Pero nung spring pa lang siya, masasabi ko na si V100 Deep yung pinakamagandang version ng V100.
For this review, sa corner cutting, goods din. And yung settings ko sa kanya is pambihira din eh. 6.6. I have 6.6. So expect na ganito rin ako sa P100 na maglev. Kasi same core lang din naman sila. Yan. 6.6 yung... Wait lang. Tama. So, bubuin ko pa to. Oh. Ayan, ang rating ko dito ay 8. 8/10. And this is Starstream B5. Pero ito yung tada, transparent. Although pare-pares lang din naman sila. Ang settings ko sa kanya is nag-loose ako ng 180 degrees sa screw and naka-lowest setting siya. Minute ko na rin ito kasi yung sa B5, spring lang may available sa kanya. So sa luma kong B5, kinuha ko yung spring ko doon, ay yung maglev ko doon, nilipat ko dito. And sa tensioning, pantay-pantay lahat. Siyempre may pang-adjust tayo. And for corner cutting, smooth din. Mas better pa to sa B100 for me. Siyempre, this is all opinion based. Pero depende pa rin sa turning style kasi preference pa rin talaga yung ano eh. Mananaig. So this is 8/10. This is 8. Most same sila kay B100 Deep kasi almost same price. Mas bababa pa nga yung B100 Deep kasi pwede siyang mabili ng under 400. Like 350, ganun. If alam nyo bumili at kung saan bibili. And we have the Hudong. Panchin Hudong. Rating ko agad, 5/10. Super bigat. Ng turning hindi yung cube. Although may pagkamabigat yung cube. Pero ng turning niya, loko, ang bigat. Kailangan malakas yung daliri mo dito eh. Kapag hindi malakas daliri mo, kawawa ka. And ito yung core niya, naka 8 magnet ball core, which is baliktad yung sa kanya if susumahin. Baliktad yung polarity. This is naka-reverse. Reverse in a way na kapag gumamit ka ng ibang magnets, i-repel niya, pero sa mismong core niya is i-attract niya. Reverse yung polarity. Ang Hudong. Turning, super ganda ng corner cut. Ng ito, helmet syempre. Sobrang lakas ng magnets. Bad side niya is may pagka-off yung kulay, which is parang less contrast lalo sa white. Kung compare natin siya sa B5, makita nyo, parang siyang madumi. Pero hindi siya madumi, off-white lang talaga yung sa Hudong. And this is 5 or 6, galaw siya sa kanya, 5 or 6/10 sa performance. Next natin is the B100 Kengar. Ito, nabibigon ako dito sa color scheme niya. Pero overall, goods ito. Mas better sa B100 kasi iba yung plastic feel niya, iba rin yung pagkakabuild for me. Kung papansin niyo ng mga gumagamit ng B100 Kengar na syempre na iba yung color scheme, iba din yung pagkakabuild ng plastic. Ewan ko din kung feel ng iba talaga. Pero mapapansin niyo yun, promise. If focus niyo yung sarili niyo doon. Focus yung sarili. Meron na focus yung sarili mo dito. Di ba? Nakakalito yung color scheme niya or mahina lang talaga yung utak ko. Bano ba? Wait. Na B100 catches is here. So, yun. Overall, sa kanto. Yung setting ko pala sa Hudong, loses din. Yun lang. Naka-loses lang siya. So, setting ko naman dito ay 6 and 6 again. Always 6.6 sa B100. B100 Kengar is 6.6. Same internals, syempre. Kulay lang na iba. And next is the normal RS3 B5. This is
the 10 over 10. Sa price niya, price to performance, 10 over 10 siya. Same adjustment, maglev, looses, tapos nag-loose pa ako sa screw ng 180 degrees. And naka-ball core din siya. Alam nyo na. Ganda ng lock to eh. Ito talaga pag bago. Medyo bago. Ayan. For its price, okay na. So, I have 3 robots. Ayun. Hindi man halatang B5 lover ako, no? Hindi pa naman binabias, pero ito talaga mas sulit eh. And we have the GAN 13 maglev FX. For it, this para siyang 2020. Better version ng 2020. RS3 2020. Adjustment ko sa kanya is kailangan 2 daliri kasi ang sakit tanggalin to, promises. Pumapalag eh. So, adjustment ko sa kanya is 6 and then 4. We have 6 and 4. Ito yung pinaka optimal na adjustment para sa akin. Hindi ako masyado mahilig sa tight tube, pero pag nilawakan ko naman siya, ang daming catches, so medyo hinipit ako konti kaya napunta ako sa 4. And yung internals niya is same pa rin na halos walang ka-corner cut, kaya blocky feel pa din siya. Almost similar sa GAN 12 and 356 design. Pero dito kasi hindi exposed yung magnets niya. Sa GAN 12 kasi exposed. Here, may plastic na sa gilid. Yan siya. Yung core mags niya, yun pa din eh. Malamang nauna to sa mga di ba? Yun pa din, halos walang pinagkaiba. Mali pa. Parity pa yun. Ang rating ko sa kanya, 5. 5 over 10. Naka-matte finish na rin pala to. GAN 13 FX na maglev. GAN 356 ME. Never mind. Huwag na yan. This is the V11 SE na 20M. Naging main tube ko siya for a month. And yung feel niya, syempre, kung i-compare mo siya sa V11, same sila na naka 20M, same sila na specs. Ang pinagkaiba nila is yung internals, kasi ito naka primary, which is the white, and this is black. And sa performance, mas mabilis at crunchy ito, mas premium feel kaysa sa normal V11. Lalo na feeling ko, ina-address nila yung mga issue sa mga SE version ng Moyo. Kasi yung plastic feel iba talaga eh, mas crunchy. So, baka yun, nakikinig si Moyo sa mga hinanakit ng mga customer niya. This is the B100. The famous B100. Hindi ko alam kung sinong masikat, si Saocube B5 Chanma. Si Chanma pala, Saocube B5. Si Saocube Chanma or si B100. Pero ang dami kasi may B100 ngayon eh. As after months or weeks, ang dami nagbebenta, nagulat ako. Kita ko sa isang app. Or we should call it the Blue App. Maraming catches. And yung settings ko sa kanya is, walaan nyo, same pa din. Yan, 6.6. UV coated, goods corner cut. Oh lol, joke lang yan. May pagkaguts yung corner cut, kaso nga lang, ramdam mo talaga yung catches. And may tendency pa na pag magta-turn ka ng ganito is mag-i-stock yung edge. Ito, mga edge. And aangat siya. Yun, mag-i-stock. So, kailangan mo siyang ayusin habang build solve. And naka-black internals. Yung core mags niya is same pa rin. So, i-rate ko to as 6. 6 over 10. And we have the TV3 Premium Pioneer. To be honest, nung una ko nakuha to, nagandahan ako agad. Kasi yung yung turning niya is hindi mo expect compare sa weight.
Medyo mabigat siya. Like, almost same kay B5. Pero yung turning feel niya is super gaan. Ang adjustment ko sa kanya is 1-1. Naka 1-1 din ako. This is UV coated. And adjustment ko sa kanya naka-loses din. Naka-loses din ito, which is, this is the weakest magnet. And this is 8M ball coordinate siya. Yung design niya is almost the same kay Hudong. Halos magkamukha sila. Naka 8M ball core siya. And ang aking rating ay 8/10, which is damn. As in, super goods talaga to. Papipiliin akong B100 or TV3 Premium Payo. Pipiliin ko to. Corner cutting. Smooth din siya eh. May pagka-catching nga lang sa front. Pero, depende yun sa turning kasi. Scotchy pa rin siya, CB100. Kasi sa gantong part, smooth na. Which is yun naman talaga yung corner cut. Huwag nyo hanapin yung 45 degrees. Hindi naman kayo ganun kabilis mag-TPS eh. Tsaka mostly sa madaas ang TPS, tight yung tube. Accurate na sila. So, huwag nyo hanapin dito. For me, this is better than P100. Ayan, this is the... Ano to? Super Waylo. Kala ko kung anong cube na. Kasi wala na yung 8M ko eh. Sa B11 8M ko. Okay lang din naman yun. Mas controllable side. This is the Super Waylong version 2. Almost same lang din naman sila ng B11. Mas gusto ko lang yung feel V11. Ewan ko kung bakit. Pero dito na naman siya inspired. We have corner to core adjustments, 20 magnet ball core, and naka-maglev din siya. For this, ang rating ko dito ay 8/10. Kasi kung price-wise, go for B11 talaga. Around 1.4 to 1.5 na lang ata yung highest bayad ng B11 eh. This is quite fast din. Pero aux lang. So, let's solve it. Meron tong ALG na to. Or yung ganun. And ito, pwede rin yung ALG sa A. Or yung pang beginner. So yun, super mahal nito. May mga included na special case, special box. Meron pa yung bag. Parang loot bag. Pero carry lang din naman. This is the R-Stream B5SC. Rating ko dito, 7/10. Mas better pa rin sa akin. Siyempre sa preference, yung normal na B5. Kasi lakas ng magnet nito. Lakas ng magnet niya. Mas malakas yung magnet niya kaysa doon sa normal na B5. And this is naka-magnet. Same sila. Mas malakas lang yung magnet, black logo. Kaya lang pinagkaiba nila. And mas mahal. Wala pang robot. Kaya around 7/10. And this is the another B5. Pero this is worn out B5. So, never mind. We have the Socket Janma, which is pinalitan ko to kasi balak ko maglagay ng F12 practice cube. And for corner cutting, good siya. This is the lowest variant and modable din siya. For its mod, I have the ball core from the Chi 2x2 and edge repelling and corner track na magnets. Fortunately, nakawala ko ng isang magnet sa paglalagay. Pero aux lang. And ang rating ko dito ay 7/10. Kalinya niya si B100. Nasa B100 type siya. Kasi compare sa budget, mas good sila. And we have the V9. Super lakas ng magnet and ng maglev. Although ito is wala yung core niya kasi nasa 11S. Pero nung nasa akin pa to, super goods. Super lakas ng magnet. Para siyang better version ni Hudong. Naka-maglev din to, yung adjustment niya is parang B5. So, ang rating ko sa kanya ay 6/10. Nakapagod kasi yun. This is the legendary Swift Black.
This is 4 to 3, 4 over 10. Goods naman sa speed, sa stability. Kaso nga lang, super blocky. Ganyang corner cut, nahirapan pa siya. What the di ba? So, 4 over 10, napakabigat, ang hirap gamitin. Ako ba? Ang adjustment system na din is super hirap na. Hirap tanggalin nung center. Ang lalim niya, no? Hirap tanggalin nung centerpiece. Tapos, ang hirap pang i-adjust. Adjustment system niya. Super tight. Ang sakit sa daliri. Naka-matte finish na rin pala to. And we have the 3M Maylong 3M version 2. Best budget para sa akin. UV or hindi, ito yung best budget cube. Almost same sila ng build na Maylong 3C. Pero kung budget lang, ito talaga. Maylong 3M version 2. This is the king for me. And we have the Maylong 3C. This is 7 over 10. And this is the Maylong 3C, which is a 3 over 10. Pero kung sa budget, bibili mo pa to ng 20, 5, 10 ganun. Okay na syempre, di ba? Pero sa internals niya, yung normal pa din. Yan, hindi yan dumi. Yan yung mga excess na core collapse na lube nilalagay ko. Nilalagay ko na lang dito. Sayang kasi. And let's go for the 4x4. For the 4x4 kasi, I have the Maylong, which is the normal one. Yung libre. Or should I say non-magnetic? Libre, mali yung sinabi ko. Non-magnetic, for its corner cutting, goods lang din naman. Super blocky. Dapat accurate yung turns mo dito. Pag hindi, mayroon maka 4x4. We have the Aosu B7, which is the best 4x4 for me kesa doon sa 562M. Di ko alam kung 562M yung name nung 4x4 ng GAN. But I prefer this Aosu B7 and dual track kasi sa triple track mahirap ng turn or makakapagod, nakaka-less session doon sa triple track ng Aosu. So this is goods for corner cut, internals, tapos sa outside. Naka UV coat na rin siya kanya. And I have to rate these by 4 over 10. And this is for 8 over 10. And we have the 2x2s. This is the budget. The Chia M Pro na ball core, dual adjust, and may kasama siyang case. This will be a matte finish cube. So, for this, ang rating ko ay 7. 7 over 10. Kasi compare sa budget. Ganda na ng performance natin. And most recommended ito, halo pag overall na cube. And we have the MGC Beta. Omnipulse na 2x2. Ang rating ko dito ay 7 over 10 din. Almost same sila nito. Pero mas maganda yung performance nito since mas crunchy and mas stable. Pero kung i-compare mo sa budget, baka magpantay sila nito. So, 7 over 10, 7 over 10. And we have here the 9 over 10 cube. This is the GAN 2x1M Pro. Naka-matte or frosted finish. So, kailangan yung i-break down yung surface niya. Kasi alam niyo naman pag GAN, madulas yung frosted nila. And ito pa rin yung one of the best, or should I say the best, 2x2 sa market na available. And hindi pa napapalitan na 2x1M Pro kasi tuloy-tuloy pa din naman yung mga road record na nakuha nitong cube na to. So this is 9 over 10. And dadako tayo sa 5x5. I have the Aochang. This is the highest variant, triple track. Nag-triple track na ako dito kasi medyo madami na yung core na. Ay, yung sa gitna or sa loob na grid. So, kailangan ko na mag-triple track para mas stable since mas marami na nga, di ba? And I prefer this over the, iwan ko lang kung yun na yung 562M. Sa GAN. And I'll rate this as 8 over 10. UV coated. And syempre, same pa rin sa inclusions. We have the Aofu.
Apo 7x7, ball core, syempre. And, ito pa lang naman yung natatry kong 7x7. So far, I'm going to rate this as 7/10. Since 7 siya, the joke lang. And, makita nyo, meron na siyang mga airy part para hindi masyadong magkapit-kapit yung sa cube. And sa corner cutting, super goods. Mas goods pa yung corner cutting niya sa chip block. And I will rate this 7/10. And my last cube is the GAN Mega Mix. If Mega Mix, lagi niyong pipiliin si GAN. Ang gaganda ng mga side puzzles ng GAN. Pero ewan ko pa sa 3x3. Ewan ko din talaga. So I will choose this GAN Maglev version 2 and the black side yung kinuha ko. Mas nahalata ko siya since pag gray, medyo pare-para sila nito. Monochrome. Mapunta na ng monochrome yung gray. Kaya yung black din, mas prefer. Exposed magnet, syempre naka-ball cord din siya sa loob. And ang adjustment ko sa kanya ay 2 and 1. 2-1. Yung natatanggalin kasi medyo naka-UV coated and good siya. Kung corner cutting, syempre, tatalongin nyo may corner cutting to. So, that's all.